May mga Kristiyano pa rin nagka-claim na sila'y Kristiyano, pero kung maka-comment sila sa mga comment section, sinasabi nila na pagdating ng araw tutupugin ka rin sa impyerno, lalong-lalo na kapag hindi nila kaparehas ng paniniwala, ng doktrina, ng pananampalataya. Kung isa kang tunay na Kristiyano, hindi ka ganyang mag-isip. Hindi ka matutuwa na merong isang kaluluwa na mapunta sa dagat-dagatang apoy. Alam mo kung bakit? Panginoong Hesus, habang binubugbog siya, habang pinapahirapan siya, habang pinapahiya siya, habang siya po ay pinagtatawanan, ano po yung nabanggit niya? Ama ko, patawarin niyo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hanggat maaari, kapatid, ayaw ng Diyos na merong isang kaluluwa ang mapunta sa dagat-dagatang apoy. E di sana hindi na lang niya pinadala ang Panginoong Hesus para sa katubusan ng ating kasalanan, kung gusto pala ng Diyos na mayroong mapunta sa dagat-dagatang apoy. Kaso ang problema, tayo po yung pumipili. Tayo po yung humihiwalay sa Diyos. Binigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos, ng option na tanggapin ang ating Panginoong Hesus. Pero mas pinipili pa rin natin ang tumiwalag sa kalooban ng Diyos, ang humiwalay sa nais mangyari ng Diyos sa buhay po natin. Kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, kapatid, at alam mo na papunta o kandidato papuntang impyerno ang isang tao, dapat gumawa ka ng paraan para may pakilala mo ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay at tanggapin niya ang kanyang tagapagligtas. Huwag kang matuwa. Never ka dapat na matuwa. Dahil kahit gaano ka naaasar sa isang tao, kapag nahihirapan na siya sa impyerno at alam mo na wala nang bawian, maaawa ka pa rin. Inuulit ko po, kapatid, dapat hindi tayo natutuwa. Sa halip, maawa po tayo dahil yun po ay part po ng ating pag-ibig sa ating kapwa. Naawa kung isa ka man, kapatid, baguhin mo na yung pananalita mo. Baguhin mo na yung pag-iisip mo. At lalong-lalo na, baguhin mo na yung motibo ng puso mo. God bless you. Purihin po ang Diyos na buhay.